Sama-sama tayong magiging Sakaki! Bago sa saksi, hulikam sa Himamaylan City sa Negros Occidental ang isang lalaki ng hablot at nakipag-agawan sa bitbit na Certificate of Candidacy ng mayoral aspirant na si Engineer Vicente Genova. Isa pang lalaki ang balak ding rumesbak pero hindi na sila nakalapit kay Genova. Nabawi ang COC at tumakbo na palayo ang dalawang lalaki. Walang nasaktan sa insidenteng nangyari kahapon sa mismong compound ng COMELEC at natuloy rin ang paghahain ng COC ni Genova. Nag-iimbestiga na ang pulis at COMELEC. Wala ng ibang untoward incident na naitala ang COMELEC sa Negros Occidental. Nakikipag-ugnay na sa Land Transportation Office ang Bonifacio Global City kaugnay sa nag-viral na driver na pumasok sa one-way na kalsada. Nang masita ng traffic marshal, binanggit pa ng driver ang pangalan ng anak ng isang politiko. Saksi, si Ian Cruz. Sa videong ito, makikitang isang lalaki nagmamaneho sa 28th Street sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Hanggang sa lumiko sila sa 7th Avenue na one-way. Pwede ba kumaliwa dyan? Baka... Pwede. Bawal! Basta ako, Lalakad ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Mahuli tayo. Hindi mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Yung way, the way. Oh, sabi mo ways. Kuya, we're getting lost. So, the way. Yeah, sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po, kuya. We're getting lost. Saan po pupunta? Ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Nagpatuloy ang kanilang pagpapaliwanag at i-name drop pa ang anak ng isang politiko. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Ang videong yan nakuha pa noong September 23 ay kumakalat sa social media. Ayon sa pamunuan ng BGC, tiniketa ng driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Ngayon din ang pahayag ng social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Inireklamo na ng MMDA sa Land Transportation Office ang SUV driver na nahulikam ang pag-U-turn sa Center Island ng EDSA Aurora Underpass. Ayon sa MMDA, pinapaharap na ng LTO sa October 14 ang driver ng SUV at pinagpapaliwanag kung bakit ito tumawid pa sa EDSA Carousel para mag-U-turn sa northbound lane. Nais ng MMDA na patawan ng driver ng parusang suspensyon o pagbawi sa kanyang lisensya. Hindi lang inagawan ng motorsiklo kundi pinatay pa ang isang college student na sumasideline na food delivery rider sa Pasig. Sakristan din ng biktima sa kanilang parokya. Saksi, si Emil Sumangil. Exclusive. galing trabaho at ipaparada lang sana ni Alan Vincent Eugenio ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sumilang, Pasig City, madaling araw nitong Lunes. Pero habang kinukuha niya ang kanyang gamit, may dalawang lumapit sa kanya. Isa sa kanila ang bumunot ng baril at pinaputukan si Alan. Sinubukan pa ni Alan na lumayo pero hinabol siya ng suspect na hindi tumigil sa pagbaril. Nang bumagsak si Alan sa kalsada, sumibat ang gunman at kanyang kasama sakay ng motorsiklo ng biktima. Unang sumaklolo kay Alan ang kanyang ina. May narinig akong putok, na 4 na putok. Tapos yung anak kong pangalawa gumising, bababa. Sabi ko, wag ka munang bumaba kasi baril yun. Tapos may narinig akong mami, dad. Sabi ko, anak ko yun ah. Kaya po lumabas kami. Nung lumabas kami ng bahay, nakita ko na yung anak ko nakahandusay na. 10 tama ng bala ang kinamatay ng 22 anyos na college student na sumasideline bilang food delivery rider at sakristan din sa simbahan. Bakit ganun yung ginawa niyo sa anak ko? Kung intention yung agawin yung motor niya, sana kinuha niyo na lang. Bakit pinatay niyo pa?
Wala pang 24 oras, nadakip ang mga suspect na edad 19 at 21. Mabilis tumulong ang mga witness na nakakita ng insidente. So ito ay binigay agad sa ating mga kapulisan. Mayroon na silang mga nakaharap na kaso. Yung isa, may karnating case siya. Yung isa naman ay may attempted homicide. Modus operandi nila na magkarnap ng motorcycle and then pag medyo may resistance yung biktima ay binabaril. Naharap sila sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law, illegal possession of firearms at murder. May kinalaman ka rito? O ikaw sinama lang? Ano ba? Sa korte na lang po. Ano, no? Sa korte na lang po Sa ako korte. magsalita. Ikaw, tol. Bakit mo binaril? Motor lang. Po, sa korte na lang po Hindi ka naawa daw, pare? magsasalita. Sa korte na lang po talaga magsasalita. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Matinding abala kanina rush hour ang traffic na dulot ng bumalandang truck sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Alamin po natin ang latest na sitwasyon sa traffic sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, naigilid na ang 40-foot trailer truck na tumagilid kaninang hapon dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dito sa Maynila. Pero hindi pa ito tuluyang naiaalis dahil kailangan pang i-unload ang laman nitong 1,000 sako ng bigas. Gamit ang forklift, dahan-dahang inialis ang container na nakakarga sa tumagilid na trailer truck. Nakabalagbag kasi ito sa kalsada at humarang sa trapiko sa Mel Lopez Boulevard dahilan ng buhol-buhol na traffic kaninang rush hour. 1 lane lang ang nadaraanan matapos tumagilid ang 40-foot trailer truck. May MMDA personnel naman na umaalalay sa mga motorista kaninang rush hour. Nagbukas din ng zipper lane sa southbound para maibsan ang bagal ng traffic. Ilang motorista ang naipit ng ilang oras sa traffic. Gutom na nga kami, gutom na. Ang trailer truck tumama sa mga concrete barrier kaya yupi ang harapang bahagi. Basag din ang windshield. Ayon sa MMDA, kwento ng trailer truck driver, bigla kasing nagpreno ang truck sa kanyang harapan. Iniwasan daw nito ang sedan na nasa kanilang pagitan para hindi maipit kaya tumama ito sa concrete barrier. Dahil sa bigat ng karga nito kaya ito tumagilid. Mabuti na lamang hindi tumapon ng karga nitong sako-sakong bigas. Dinala sa ospital ang driver ng trailer truck matapos magtamo ng ilang galo sa katawan. May nag-U-turn na truck and then to follow siya kabuntot. Iniwasan daw ng driver yung sasakyan na nasa harapan niya. Kung di niya daw iniwasan, basta sandwich. Yung small vehicle, sedan, kotse po. Dahil po sa bigat ng yun po, nawala ng balance, yung giyang, hindi na kaya ng truck, na konting pihit lang, na-deform na yung truck, tumawag na po. Pia, hindi tulad kaninang rush hour, mas umuusad na ang daloy ng trapiko sa southbound and northbound lane ng Mel Lopez Boulevard. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Hinahanap na ang recruiter ng 20 Pilipina na dinala sa Cambodia para maging surrogate mother kahit bawal sa Cambodia ang surrogacy. 13 sa kanila ang nananatili sa ospital dahil nagdadalang tao na. Saksi si Mark Salazar. Katapusan ng Setyembre, naglabas ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia ng babala tungkol sa modus ng pagre-recruit para sa mga surrogate mother doon. Aalokin ng malaking halaga ang babae sa social media. Libre rin ang biyahe patungong Cambodia kung saan gagawin ang procedure. Saka ibabiyahe sa isa pang bansa para doon manganak. Mula pa 2016, bawal sa Cambodia ang surrogacy kung saan ipinagbubuntis ng surrogate mother ang anak ng ibang babae. At paraan ng ilang mag-asawang hirap magkaanak para magkasupling sila. Kinumpirma ng Embahada, 20 Pilipina ang nirescue ng Cambodian National Police nung nakaraang buwan matapos silang gawing surrogate mothers. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan na nag-recruit, gayon din kung saan bansa siya nanggaling. Ang recruiter daw na ito ay posibleng peke ang pangalan at inayos ang biyahe ng mga babae sa isang Southeast Asian country. Pero sa huli ay sa Cambodia sila bumagsak. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila
via social media. Kinontak via email, Facebook. Pinoproseso na ang pagpapauwi sa kanila ayon sa Interagency Task Force Against Human Trafficking. Yung sa 20 niyan, hindi pa nakawit kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. Wala, nasa hospital pa. Kasi surrogate mother. Yun ang magiging role nila. Yung Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. At hindi, ngayon lang kami nakarinig ng surrogate. Ngayon lang. Actually. Ngayon lang. So, it's possible, it's happening in other countries too. Kabilang ang Cambodia at karatig bansa sa pinakabinabantayan ng Bureau of Immigration pagdating sa human trafficking. Ang nagiging challenge natin, yung iba pumupunta sa ibang country, hindi naman yung final destination nila, but pre-represent nilang ticket ay a certain country pero mag-ano sila, they will go transit to the final destination. Kahit ang PNP Anti-Cybercrime Group ay wala raw na-monitor na online recruitment na tumatarget ng mga surrogate mothers. Kutob ng DFA, kinukubli sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no? Para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.